What is up mga chong? Welcome back sa ating channel. So, sa video na to, no, bali, papakita natin yung bago na grip setup natin, no, sa ating, sa lahat ng gamit nating badminton racket, no. So, yun. Sa mga bago sa channel natin and gusto yung mga ganitong content, no, halo-halo actually yung content natin yan. Tulad nito, badminton, meron tayong cards for One Piece and NBA. Tapos, pwede rin Pokemon, Studio Ghibli. Yan, Hot Wheels natin dyan. So, yun. Bale, may ginawa tayong video before na overgrip, no? Tutorial. So, yun yung ginagawa natin sa grip natin before. Tapos yun, may mga nakikita tayo napapanood. Tapos tinatry nating gawin or gayahin. Tapos yun, na kikita natin or na-observe natin na mas okay yun, ganong setup. Para sa atin, para sa feel nung racket and para na rin sa racket, no, lalong-lalo na dun sa may sa mga kahoy, no, na grip, no, kasi meron si Victor, especially kay Victor, alam ko kay si Victor pa lang may ganun yung free core kung tawagan yung grip nila, no, yun yung plastic na na grip. So yun ay pwede nang hindi lagyan ng ito, yung plastic wrap, no? Parang stretchable na wrap. So yun, explain na lang natin mamaya kung bakit tayo gagamit ng ganito, no? Para sa mga kahoy, especially sa kahoy, no? Sa kahoy na badminton na racket, na grip natin, no? So start tayo, bale ito ay fresh, no? So dati kasi ang ginagawa ko sa racket or sa grip, no? Pagka-purchase, actually hindi ko na tinatanggal tong plastic cover na to eh. Nilalapatan ko na kaagad ng overgrip, no. Bali yung ginagamit pala nating overgrip or grip cover ay ito yung parang rubber. Hindi ko lang sure kung ano talaga yung material, no. Bali itong racket ay Thruster Flick 1, no, ni Victor. Ito ay for you 30 pounds max, tapos yung grip size ay G5. So normal na lang yung G5, no. So yun. Tapos kayo lang naman sa ito ay hindi alam ko hindi to free core, kasi kapag free core tawag doon, parang transparent na dito na part. Pero check natin, no. So ayan, tanggalin lang din natin yung So even before, kahit na tinanggal ko na yung plastic cover, yung permanent grip or yung original, dito ko na binabalot yung overgrip. So yung G5 na yan, parang kakapal pa pagka nilapatan ko ng overgrip, no. So may iba't ibang klase pala nung grip. Yung ito, yung parang rubber, kulang tapos meron din yung towel grip. Tapos meron yung replacement grip, no. Pag ayaw nyo ng mga ganitong overgrip, pagpapalitan nyo mismo itong parang original. So yun, tanggalin lang natin. So sana walang maiwan masyadong parang adhesive. Ang hirap tanggalin. Yan may mga naiiwan na konti. Pero tignan natin. Parang hindi naman masyadong Kasi yung challenge pa yun before, kasi nga later ko na discover na tanggalin tong original na grip, no? Permanent grip. So yun, kung nakapag-decide akong tanggalin na yung grip, kapit na kapit yung yung adhesive. Kaya kinukuskus ko pa talaga yung kahoy. I mean, para matanggal yung ganito, mga ganyan.
Para maganda yung lapat nung ng mga ilalagay natin later. Medyo sticky. So yun, konti lang naman. Tanggalin lang natin to para walang umbok or bulging na feel pag naglagay na tayo ng plastic wrap, yung cushion wrap, yan, and then yung overgrip natin, yan. So kahoy yung grip natin, traditional. Tapos yan, usually yellow tayo Comment down below kung gusto yung malaman yung yung gamit nating overgrip, PM ko kayo. Hindi yun kasi yung binibili natin, Kasi ba yun? Maganda yung feel, kakapit. Tapos sakto naman yung lambot. Pero yun ang maganda sa grip na ginagamit natin. Makapit, hindi madulas. Tanggalin lang natin tong ganito. Yan. At sa mga natin dyan, kapalo natin dyan, subscribe na kayo para sa mga ganitong video. Yan, so yeah, all good naman. Hirap lang tanggalin, Tapos yun, kapag makapal or madaming naiwan na adhesive or yung mga ganyang parts ng lumang grip, medyo ingat lang sa sa pagkuskus, kasi baka malaking mabawas sa kahoy, mag-iiba yung korte niya, kasi yan yung grip natin, meron dito yung malapad na flat, ito yung bevel, tapos ito yung side. Yan. So baka mamaya kumapal to, malito kayo. Yan. Kasi yan, yung malapad na flat, actually yan yung yung flat na face, nakaraket, So kapag nakaganyan kayo, so sa backhand nyo, parang harap na backhand, hindi yung deep na backhand, so ganyan. Baka mamaya pag napakapal to, ganyan maging hawak niya sa raketa. Pag hawak niya yan, yun, bakal lang tayo, bakal. Frame ang tama ng shuttle, Yan. So yun, be careful lang dun. So yun din, kasi before yun makapal yung grip natin before. So halos pabilog na yung yung grip. So hindi natin, sanayan lang din, pero kapag pabilog, hindi mo na alam kung nasaan tong bevel, diba, nasaan to. Yan. Kasi ito gamit to sa yan. Kita niyo yan. Ito yung grip ko pagka kumukuha ko ng deep forehand na i-clear. Yun. Kasi pag ganitong deep forehand, mahirap. So walang pwersa. Ito mas may pwersa, Pero yan. Personal ko lang naman yun, opinion, kasi yun yung ginagawa ko, and effective naman. So yun, so okay na to. Yan. Bali yung gagamitin pala natin is yung overgrip natin mismo. Yan, wala tayong yellow, naubusan na tayo. Yan. Kasi yellow talaga yung ginagamit natin. Ito kay Toyo. Yan. Pero gusto niya kasi yellow daw, wala na, kaya yan na lang muna. Tapos ito yung natin, yung plastic wrap. Parang to yun. Yan. Stretchable na plastic wrap. Yan. Tapos ito, tapos yung cushion wrap natin. So, una nating ilalagay is yung plastic wrap. So, lalo na at kahoy, yung grip ng racket natin. Ito kasi is, for me, lalapatan natin ng ganito yung muna, kahoy, para ma-protection, So, yung sweat kasi pag nag-sip through dun sa overgrip natin, so kapag wala to, diretso sa kahoy, so mababasa, yun, alam niyo naman pag kahoy, i-absorb niya yun. So lalagyan natin ng ganito para maproteksyonan yung kahoy.
para ma-preserve din, no? Para tumagal pa. Lalo yung ano ba yung condition ng grip natin. Tapos after nun, ito naman cushion wrap. So 2-3 na pasada lang, no? So gawin natin parang 2 lang siguro na pasada since G5. Yung mga racket ng Toyo kasi nasa G6 ata kung di ko nagkakamali. Kunin ko lang. Ayan yung racket niya, oh. Hindi kita eh. Basta G6 to mga chong yan, oh. Kita nyo ba yung G6 yan? 6U, di ba, napakagaan. Tapos G6 na grip. Kaya to, ito ay ito yung talaga yung racket niya. Kaya lang wala na kami makita. Putol to eh, Blade X73 Lite. Saan ba yung putol nito? Yan, oh. Nagkahampasan kami, no. So naka-max tension tong racket niya, no. Yan, tapos G6 yan. Kaya manipis to. 3 pasada ang ginagawa ko ata dito. Or 2 din. Depende. So yun mga chong, bali. 2 pasada ng cushion wrap after yung plastic wrap. Tapos finally yung overgrip natin, no. So start tayo. Tapos ito, ganun din. 2-3 pasada rin, no. So make sure lang na ma-cover entirely, no. Manipis naman to. Yung plastic. Cover lang entirely, no, yung grip natin. Tapos nag-overlap yung plastic, no. Hindi yung lagpas-lagpasan. Kasi abot nyo dito sa bandang taas, no. Pero usually naman din wala na dyan. Yan, so medyo dikit-dikit, kaya 2 pasada na lang gagawin ko dito. Iyon. So yun, stretchable naman yun, kaya yan, halos lumapat, no. Halos walang dulo, no. Yan, parang solid na, no. Tapos cushion wrap tayo. Nilalagpas ko lang dito eh, ganyan, no. Yan, pero yan. Kayo na bahala kung paano nyo gustong gawin itong cushion wrap, no. Yan. Yan, lalagpas nyo lang yan. Yan. Ako na yung 2 pasada. Medyo makapal eh. Maliliit naman yung daliring ito yung mixing. Tapos yung natin, grip. So ito, baka makailang ulit tayo dito, no? Kasi ginagol natin na parang saktuhan yung dulo sa dito sa part na to. Para okay pa rin tignan. So yan, tanggalin lang natin plastic na covering ng overgrip. Towel grip before, ginagawa kong overgrip sa nilalapat ko sa sa permanent grip, so napakakapal na So yan. Ito, kanya-kanya ay ito. Bali, sa mga chong, kanya-kanyang na lang tayo sa Pero ganito yung ginagawa ko, ganyan. Medyo lagpas. Paano ba? Yan. Tapos yan. Bali, ubusin lang natin yung dito. Kaya madalas paulit-ulit ako dito eh. Tingin ko okay na to. Try natin kung sasakto na
Tapos medyo naka-stretch din para maiwasan yung paggalaw no ba, syempre pagka nagpi-play baka na i-stretch yung so gumagalaw kapag hindi masyado mahigpit, hindi banat no. So ayan mga chong, malapit na. Medyo hindi pantay pero okay lang yan. Tapos pagdating dito sa dulo, ayan, tanggalin lang natin. So balang inuna ko pala is yung hindi tapered na end no. Nandun yung ilalim natin. Yan, ganyan. Tapos dun sa bottom, yun na itsura niyan. Tapos tapusin natin dito sa tape. Yan. Dapat lang dyan, gitna lang, tapos konting banat din. Yan, dire-diretso lang yan. Yun. So ayun mga chong, so yan, meron tayong plastic wrap para proteksyonan yung grip natin, lalo kapag kahoy. Pero pag free core, pwede naman nang wala to no. Diretso ka na kayo sa pag free core yun yung plastic, so diretso cushion wrap na kayo. Yan, actually Yonex yan. Itong cushion wrap pwede ring yung para sa tuhod no, ginagawa ng mga naglalaro. So binabalot tapos niro-roll doon sa tuhod nila, doon sa paano yun. So pero ginamit ko rin yung ganito kasi wala akong bandage. So binalot ko yung thigh ko kasi masakit before no, sore, para lang makompress no. So effective naman. Tapos ang pinang-lock ko dun is band-aid na lang yun. So yun mga chong, ito na yung natin no, natapos na overgrip. Yan. So yun naman, plastic wrap, cushion wrap, tapos yung overgrip natin. So yun mga chong, like, comment, and subscribe sa channel natin para sa mga ganitong content, halo-halo. And yan, comment down below kung anong gusto yung for this video no, yung sa badminton natin, kung anong gusto yung makita sa sa mga badminton videos natin, and sa mga chong natin na nasa cards, One Piece and NBA no, kung anong boxes yung gusto yung makita. Yun, so salamat sa pagsubaybay. Peace.